Isa doon ay yung mga patungkol sa ano yun? Audit Observation Memorandum. Yes. Marami tayong dapat na suriin, lalo-lalo na doon sa mga nagsasabi na ang confidential fund, pag ginamit niya, wala na tayong habol. Hindi pala ganoon. Hindi. Meron pa rin syempre kailangan nakalista pa rin. Pero nakatago yung totoong pangalan supposedly. Sige, tanungan natin. Para makasama sa ating talakayan, dati pong Pangulo at Dean ng College of Law ng Lungsod ng Pamantasan Lungsod ng Manila, Attorney Jose Roy III or si Dean Roy. Dean Roy, magandang umaga po muli sa inyo. Welcome back sa One on One. Walang personalan. Hi, Dean. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga, Orly. Magandang umaga, mga kababayan. And to everyone else, good morning. Ganda na signal mo ngayon. Hindi tulad na nakarang araw, putol-putol ka. Ganun ba? Kada sentence niya, putol. Putol. Buti na lang ngayon inayos ng Tapos gusto. naka-TV pa kami. Tapos titigil yung, mag-free-preach yung TV kung kaya nakaganyan siya. Hindi, talagang inayos para talaga maintindihan po namin at kailangan importante itong maintindihan lahat. Din, meron kasing isang naiwan na punto sa trial kahapon. Ito ay nung tinatanong ni Attorney Michael Powa. Maganda yung kanyang cross-examination. Dito sa testigo na si Wamil, State Auditor Wamil ng Intelligence and Confidential Fund Audit Unit ng COA, tungkol sa kung may paglabag, kung may mga hindi pagsunod, mapatutunayan ba na ang Vice Presidente ang nagbulsa ng pera? Parang ganun ang direksyon ng pagtatanong eh. Yung puntong yon, sino ba dapat maglabas ng katibayan? Who has the burden of proof na walang nakinabang dito sa kwinikistyong pera sa confidential fund na ayon sa COA ICOF, Intelligence Confidential, ICFAO pala, Confidential Fund Audit Unit, ay maaring hindi nagamit sa karapat-dapat na mga pagkakagastusan, Dean Roy? Alam mo, Orly, kailangan maingat tayo sa pag-define ng issue. Alright. Sa pagsabi ng kung ano ba ang kailangan patunayan o hindi. Okay, good. Ang kailangan lang gawin ng prosecution dito, which nagawa nila kahapon, I think, is patunayan na hindi tama ang paggamit ng pondo. Yung nga po. Yun lang. Kasi doon pa lang, may violation na eh. Di ba? May mga batas at reglamento na yan eh. So doon pa lang kailangan mapakita na hindi tama yung paggamit o pag-report ng pondo. No? Ngayon, itong yung defense rather, kailangan ba nilang ipakita kung ginamit ba ni Vice President Sara o ano? Ang kailangan nila ipakita na tama yung paggamit. Ang dapat nilang gawin, ipakita na tama yung pinuntahan ng pera, mali lang yung laman ng dokumento kasi siguro nagkamali kami or hindi na kompleto or whatever. Yun ang pinakamagandang depensa doon. Walang nawala. Okay. Di ba? Pero sa nangyari ho na ano nga ho, natanong nga ho si Sir Wamil, para bang nabanggit niya ho doon na talagang may mali, no? Unang-una doon sa mga pinaggamitan. Hindi dapat nagamit yung pera doon. Tulad ng pagkain at gamot. Yes. Kasi nga merong mga bagay, mga ilang bagay lamang na pwedeng paggamitan ng confidential funds, no? So pag ito hindi pumasok doon, may problema agad. Kaya nga meron tayong audit observation memoranda, notice of suspension hanggang sa notice of disallowance. Yung unang dalawa, yung audit observation memorandum tsaka yung memoranda tsaka yung notice of suspension, dalawang pagkakataon yan para patibayan mo na tama yung paggamit. Pag pinadalhan ka ng audit observation memorandum, anong hinihingi sa'yo? Explanation. Saan napunta ito? Kulang ito. Asan yung ganito? Yes, kulang, mali, or whatever, di ba? Pag sasagot ka ngayon doon, re-reviewin na naman. Ito na ngayon, notice of suspension. Ayan na, mag-e-explica na naman. Sasabihin, teka muna, labag sa batas ito. Ano dapat? Ano ba kailangan? Yan ang ginagawa. Pag umabot na doon sa huli, yung notice of disallowance, ayun na. Violation na yun. Kasi para pinababalik na sa'yo. Nasabi nila na hindi mo dapat ginamit yan. Yes, ibalik mo ang pera. Correct. Di ba? Kasi napunta.
sa travel, no? Sa incentives, medical at saka sa food aid Right. na hindi po pwede. Pero ito nga sinasabi rin ng defense naman, paano naman mapapatunayan na napunta daw ang pera, no, sa mismong bise. Meron bang ganong malakas na argumento pa rin in terms of siguro accountability dahil siya po ang pinaka-head ng departamento at siya ang nakapirma? Connie, doon pa lang sa maling paggamit Oo. Problema na yun. Sagot mo yun. Kaya nga, di ba? Ikaw ang Ewan ko ba kung accountable. Oo, paulit-ulit pa nga ang pinapakita doon na, ito, pirma niya, so ano ibig sabihin to? That is automatic. Pag ikaw nandiyan sa pwestong yan, lahat yun sagot mo. Kaya isang pirma lang ang pwedeng pumasok doon. Aha. Yung kay BP lamang, you see? So, yung pa lang sa mali, bakit mo ginastos dito, bakit mo ginastos doon? Doon pa lang problema na. Whether binulsan niya yun, pinamigay niya sa street people or whatever, it doesn't matter. Violation na yun. Ngayon, kung binulsan niya, magkakaroon ng iba pang problema. Di ba? Magkakaroon ka na ng graft. Oo. Di ba? Okay, so ito, para sa mga sumusubaybay kahapon at siguro ngayon ito naunawaan, ang binabanggit nyo din, Roy, hindi na natin dapat pag-usapan kung ano pa ba yung ebidensya, sino pa ba dapat magpatunay. Yung report pa lamang na yon, makikita natin na meron ng pagkukulang and from there, masasabi natin na may nangyaring misuse of confidential funds. Yes. Yes. May violation Wala na yan. wala na yung may burden, wala nang burden of proof ayun na yung auditor na mismo Kaya nga lang. nagsabi. Gusto ko maintindihan, Easy. partner. Easy. Oo nga. Hindi pa nagsasalita yung depensa. Meron Yan pa pa, yan sila. pa. Pero meron kung pa. ang tinatanong mo, nagawa na ba nung prosecution yung trabaho nila? Yes. Well, up to this point, medyo. Pero kung alam mo, parang pelikula itong, di ba? Parang pelikula pinapanood mo pa. Okay. Nung Telenovela. nung papasok na tayo sa bedroom scene, biglang kinat. Walang yan nabitin dahil yung testigo, hindi niya pala tinapos yung investigasyon, nalipat siya ng departamento. Yung nga. Kasi So, wala yung bedroom scene, di ba? So, yan pa ang kailangan nating marinig ang Okay. kakabuuan niyan sa panig ng sa prosecution and of course the defense. Okay, Dito. pero Ito, maganda dyan, Orly. Pagdating ng susunod, sasabihin niya, tinapos niya, ganito, ganon ang kinatapusan niyan. Di tatanungin ngayon siya doon, paano doon sa unang part? Ay, sasabihin niya ngayon, hindi ako yung nakaupo doon, hindi ako yung gumawa ng part 1. Alright. okay, pero So, let's see. Opo. Pero attorney, ito gusto ko lang maintindihan kasi yung sinabi po ni attorney Powa, meron siya sinite doon yung 1992 COA circular na nagsasabi po ng confidential activities cannot be disclosed, no? Pero na-supersede na daw yan noong 2015 na binago na po itong joint circular. Pwede ho bang malaman ano ba yung nilalaban doon ni attorney Powa at nung prosecution na sabi na hindi na applicable yan dahil nabago na nga yung circular na yan noong 2015 pa. Yan ang yan talaga parating labanan dyan sa mga COA issues na yan. Kasi meron talagang aspeto dyan na iniinterpreta, may interpretation talaga na involved dyan. So yung sinasabi, the activities cannot be disclosed, di ba? Yes, oo. Activities lang yun. Hindi yung tao. Oo, kaya nga sinasabi, hindi mo pwedeng isikreto kung aling grocery mo binili. Ituro mo kung anong grocery. Isikreto mo kung ano yung aktibidad. Halimbawa, yung sa reward, di ba? Na pag-usapan yung reward. Pwede pala silang bumili ng chismis, ng marites. Di ba? Pag nagbigay ka ng impormasyon, babayaran ka, may reward. Okay. Hindi mo pwede ilagay doon sa COA report kung ano yung marites na yun, kung ano yung impormasyon na nabili mo. Dahil yun, intelligence activity. Hindi dinidisclose yun. Yun ang confidential. Di ba? Sabi, ginamit namin itong mga materials ito para sa operation dito sa ganyan, etc. Kung ano yung operasyon na yun, hindi mo pwedeng i-disclose yung detalye. Hindi mo pwedeng ipilit. Kasi sabi nga nila, sabi? May mga terorista daw doon sa eskwelahan. Yung mga ganon. Hindi mo pwedeng. Kasi may mga operatives yan na ang kanilang pagkatao, naka-secret, etc. Yung mga kanilang ginagawa, yung mga trabaho nila, di ba, nagpe-penetrate yan sumasama yan doon sa mga kalaban Tapos, kung meron man, sumasama yan sila doon, tapos nagbibigay ng informasyon sa atin. Yun ang confidential. Ngayon,
So, ito ngayon ang sinasabi, yung Piatos daw yan, hindi naman daw yan fictitious person. Mm. Di ba? Meron daw mga taong ganyan ang pangalan doon sa Davao. Well, tignan natin. Kanina meron nga akong nakitang naglalakad na chicharon diyan sa labas eh. So, tignan natin ano totoo. Pero din sa pagkakaalala ko, hindi naman nag-focus yung mga auditor sa kung totoo ba nila lang, meron bang piatos o walang piatos. Yes. Ang kanilang tinitunan ng pansin yung pera na Yes, napunta kay correct. piatos, ito ba'y nararapat? At Tama ba yung pinanggamitan? ito ba'y alinsunod sa programa yung binabanggit Yes. na physical and financial plan Yes. na gustong mangyari ng Yes. Office of the Vice President, Dean. And eventually, Tama. apparently, parang hindi tumugma. Yun ang binabanggit. Yes. Kasi yung plan, si VP mismo magpreparar niyan eh. Yung opisina mismo eh. Isusumitin mo yan eh. Ito ang paggagamitan lahat yan. Oh. Tapos, doon na gagamitin yung budget mo. Meron halimbawa, lumabas doon yung MOOE. Yung MOOE is a standard expense sa gobyerno. Maintenance and other operating expenses, something like that, if I recall. No? Yan, talagang sa pamamalakad, sa mga gamit, sa mga ordinaryong operasyon. Kung kayo napunta sa gobyerno, minsan nangyayari, nagkakaroon ka ng problema at kailangan mo resolbahan, wala kang makuhang pera dahil naubos na yung budget mo. Di ba? Halimbawa, nasira bigla yung multi-million peso generator mo. Paano ngayon? Saan ka kukuha ng pera? Dapat yun, hihingi ka ng realignment. Kaya lang, napakatagal mga kaibigan bago maibigay ang mga yan. So, minsan ginagawa ng paraan. Kukunin sa savings, kukunin sa mga funds na hindi allocated, etc. Yan ang nangyayari. So, hindi ko alam kung anong sasabihin ng depensa. Matagal na natin hinihintay ang mga istorya na yan. Now, kagaya nga nung sinasabi natin na itong tinutukoy parate yung paggamit ng pondo, di ba? Yes. Kasi maaari nga sabihin wala naman kaming binulsa ginamit naman sa tamang paraan, sa tamang bagay. Mali-mali lang itong dokumento namin. Pwedeng gano'n ang maging depensa. Pero, kung gano'n po kasi parang sa nakita natin kahapon, parang sinabi na po ni Sir Wamil, na mali talaga yung unang-una, yung mga pinaggamitan. Kumbaga, hindi na ngayon po pwede. So, even if magsabi sila na, kunyari, yung argument ninyo na mali-mali lang ang dokumento, pero tama ang pinagmit. Parang hindi hutugma pa rin dun sa sinasabi sa ating batas, ano? Correct, Connie. But you have to remember, hindi pa tayo tapos. So, hindi pa natin dapat hinahatulan. At this point, ang dapat lang natin tignan, meron na bang pagbabasihan ng sala? Okay? Yan ang burden of proof na tinatawag. Okay. Na-overcome na ba yung burden? Sa pananaw ko, yes. Pag hindi ito sinagot ng tama, talaga may sala. Meron talagang ground for an impeachable offense. Maganda na pag-uusapan ito dahil pag sinabi kasi natin confidential fund at sinabi niyan para laban ng ganito, laban sa ganyan, ang inuunawa natin wala na, hindi mo na maa-account yan kasi hindi naman tumanggap yan, yung pwedeng hanapin. Hindi pala basta-basta ganun na din and the partner. Dahil may mga sinusunod sila doon sa sinasabing nakapaloob sa Joint Circular of 2015. Yes. Hindi yung 1991 Din 1992. Hindi yan. 1992. Yung 2015. 2015. Kasi sir, parang tama ba na yung sinasabi po na kaya ginawa na buo itong COA circular na ito na 2015 para magkaroon ng proteksyon against dun po sa pang-aabuso sa confidential funds, because there's an impression na kapag napasok mo na yan sa confidential funds, wala na. Kahit anong pangalan ilagay mo dyan at wala nang bubusisi niyan. Parang ganun po. Paki-explain lang po sa amin yan. Yung sa mga dating administration kaya, nung araw, parang ganun nga nangyari. Yung intelligence funds, nung araw, tawag pa nga dyan, intelligence Intel funds. Wala na. Hindi mo na pwedeng questionin yun. Nasa discretion yun ng, usually, sa presidente lang yun nung araw Tapos unti-unti nagkaroon na ng mga iba. Yes. Binibigyan talaga siya ng konting pondo para pangontra doon sa mga hindi niya pwedeng ibunyag na problema. Ano yung AO? Ngayon, officer ba tawag din AO? Ngayon, nung araw, ang naging problema dyan, kung saan-saan bagay ginagamit, pati sa bagay na pampolitika, etc. Yun. Ito ngayon ang iniiwasan natin.
Okay. Kung confidential to at ito mga issue is insurgency, criminality, mga sindikato, etc. Okay, fine. Ibigyan nyo kami ng konting impormasyon para masiguro natin na doon nga napunta. Tsaka meron bang, kasi sinasabi rin ho ng ibang mga legal expert partner, di ba, na parang kahit na sabihin mong hindi mo i-divulge, meron kang alias, di ba? Merong katumbas dapat yun na nasa isang vault or safe place, Yes. no? Na totoong Yes. pangalan Sealed nun. envelope. Oo. Yes. Dapat meron ganun, may parang certification or secure list, no? Na kung saan yung katumbas na alias, di ba? Oo, Nandun. oo. Ewan ko kung hindi ko alam actually sa kasong to kung merong ganun man ginawa o kung nagawa na or whatever. Pero gaya nga ng sabi ko, it's premature to say na wala. Di ba? Kasi meron pang Prima- depensa. Ang sinasabi ng COA, wala kaming natanggap. Yes. Ang problema, ang sabi ni Wamil, wala siyang nakita o wala siyang natanggap. Ilang beses daw niyang hindi daw nasagot yung OVP or yung DepEd. Pero ang sabi naman ng depensa, hanggang kailan ka ba nandun? Hanggang dito lang. Natapos mo ba? Hindi. Nalipat ako ng departamento. Kaya nga, bitin ang istorya. Tignan Tama po natin. yun. Tama rin naman po yun. Anyway, may punto ba yung pagkakabanggit din na pakikipagkita ng mga taga DepEd kay Wamil? Si Attorney Powa yata at Attorney Zuleika Lopez yata pumunta. Narinig niyo ba yun, Dinroy? Well, I think yung bagong termino dyan tinatrabaho. Yan. Yung pala. Anyway. Hindi ko malaman anong pinaka-purpose ng meeting pero parang gano'n nga. Pero yun na nga, Orly, di ba? Yun na nga ang point ng proseso, di ba? Sinasabi nila, after the audit observation memorandum, you're supposed to explain. Ngayon, ewan ko kung minabuti nilang makipagkita, hindi ko I think bawal yata yun Dapat yung by written lang formal lang. sasagot ka lang. Formal susulat lang. So, ito ba, siguro dapat sinabi na ni Wamil diretso kung ano ba yung ginagawa sa kanya at siya'y tumututol. Kung tumututol ba siya, kung ito ba'y labag sa mga patakaran. Sana sinabi niya. Kaya na mahirap ng paligoy-ligoy Andito na tayo, hindi mo pa tumbukin ng diretso. Kung inaakusahan mo sila na ikay pinipilit, pinipuwersa o sinusuhulan, di sana sinabi mo na. Kasi wala nung lumutang yung balitang yon at nag-cross-examine sa kanya ay yung nakipag-meeting sa kanya. Paano ngayon pag dumating sa punto na hindi ko lang alam kung magkakaroon pa ng additional kung magtatanong pa dahil mukhang tapos na naman yata. But just in case, dumating sa punto na gustong maliwanagan ang korte, ang impeachment court sa puntong yon, si Attorney Powa ba nababagay na mag-cross-examine? O iba na dahil sa yung subject ng pagpupulong. Paano ba yan tinitimbang sa proseso sa korte, Dinroy? Dalawa maaaring mangyari dyan. Pwedeng siya magtestigo para sa kanila. Mamaya, later on. Hindi, di ba parang dati may planong tawagin siya na hostile witness. Hindi ko alam kung tinuloy ng prosecution yun. Pero pwede siya magtestigo. Wala naman problema doon. Pwede rin naman na ang kasama niya yata si Undersecretary Sulaika nung panahon na yun, di ba? Dalawa po sila. Pwede rin naman si Sulaika magtestigo at siya magsabi kung anong ginawa nila ni Attorney Powa. Di ba? Ngayon, napansin mo, hindi naman ito binanggit ni Powa doon sa kanyang cross-examination. Di ba? Pwede niya tanongin yun Yes. Kasi si Wamil mismo But hindi niya tinalakay. So, hindi ko alam kung ilalabas nila or kung meron silang sorpresa doon. Maaari namang hindi nabanggitin later on. Opo. At kung sila'y tanungin, sabihin, wala naman nangyari. Kasi kung may nangyari, di sana sinabi na ni Wamil. Pero on the part of prosecution, do you think na-establish nila yung presumption of misuse? Yes, I think that was clear from the discussion and the presentation of Wamil. Sinasabi ko parate, mahirap yung mga witness na iisa lang ang trabaho. Tapos yun lang ang ginagawa, like in the case of Wamil, tsaka doon sa mga NBI na mahirap. Yun lang ang ginagawa noon Kahit saan mo pa ikot-ikutin ang diskusyon, doon pupunta yun. Dahil isa lang ang ginagawa niyan, ito lang. Tapos pag sanay pa yan na mag-appear sa korte,
hindi mo na mape-pressure yan. Alright. Hindi kinakabahan yan pag maharap Pero yan as a dyan. witness, okay po at kumbaga ano siya, talagang legitimate na bigay niya yung mga dapat na tinatanong po sa kanya para maipresenta po ng prosecution yung kanilang kumbaga presumption of misuse na gusto nilang i-establish. Connie, just to give you a layman's yardstick, no. Kumbaga yung panimbang o panukat ng ordinaryong tao. Itong issue na to, iba ito kasi ang pinagmumula ng istorya dokumento, Opo eh. 'di ba? Hindi yung dokumento. Mm. Correct. Yung dokumento hindi nakakapagsalita, hindi tulad ng video. Yung video papanoorin mo lang, ayos na eh. Opo. At saka ito hindi nadadaan sa PowerPoint. Kailangan bibigyan mo ng buhay yung dokumento. Yun ang nagawa ni Wamil. Nailabas niya yung storya ng dokumento. At yung tao, yung mga tao ngayon, sa tansya ko mukhang interesado pa rin. Malaking bagay. Very effective yung nangyari. Alright. Dean, may chance ka na Yes, bang makasama sa pagdinig sa korte si Attorney Kapunan? Defense man, prosecution? At Makulay ang kanyang mga sa huling salita. bahagi ng kanyang examination may bibitawang Scam. mo. Oo, diba? Yan ang advantage ng senior lawyer na malawak ang karanasan. Na Si isisingit. Lorna, meron siyang kapasidad na basahin yung damdamin, yung pulso ng kwarto. She's able to read the room. So kayang-kaya niyang tsumempo ng mga ganyan. At siya'y nakakatuwaan at welcome naman yung kanyang konting paglalambing. Pero na-strike out yun, Sabihin na natin. Okay lang yun. Pero kita mo, pati yung reaksyon ni Powa naging magaang. Tama. See? Okay. Ordinarily, hindi talaga natin ginagawa yan kasi gusto natin ipatawid dun sa mga huwes, no? Doon sa ordinary litigation, kung gaano ka-seryoso at importante yung mga bagay na pinagsasabi natin. Alright. Pero once in a while, kagaya ito, very tedious, ang daming dokumento. Yung pinapagaang niya yung mood, medyo maganda yun. Kasi kung naalala nyo, nung mag-umpisa yan, si Lorna medyo napaaway. Napaaway doon sa pre-trial, kung naalala nyo. So ito, magandang senyales na okay lang, sport lang tayo. Let's keep it light, di ba? Natuwa ako So okay lang, welcome. Nag-motion siya na gusto niya umupo. Pero madaya rin, di ba? Sinabi niya, it is a scam in my word. Move to strike. Dean, Pero napasok na niya. Yes, nasabi na niya na strike out man. Dean, nagpapasalamat kami Thank you, una-una sir. sa paghanap ng magandang signal at sa panayam na ito, Dean. Ang dami namin natutunan. Ako nagpapasalamat sa magandang signal. Sumasama lang naman yung signal ko pag di nila gusto yung sinasabi ko eh. Thank you. Thank you, sir. Salamat. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga, Orly. Magandang umaga, mga kababayan. And to everyone else, good morning and have a good day. Have a Thank good you day and have a din, nice Attorney. Attorney Jose Roy III o Dean Roy, dating Pangulo and Lodin ng Pamantasan Lungsod ng Maynila ang inyong napakinggan.